Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Yung original intro ng video na to ay accidentally deleted, kaya gumawa ako ng panibagong intro. Anyway, may mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga ugali na Koreans na talagang minahal at nagustuhan ko since 15 years na akong naninirahan dito. So sa video na to, mag-share ako na 3 ugali ng mga Koreans na talagang minahal ko at nagustuhan ko as a Filipina living here in South Korea. You enjoyed this video? Tapusin nyo na, maiksi lang naman. Kaya, to netizens, dyan lang kayo! Una ugali ng mga Koreans na nagustuhan ko talaga is they always prepare and save for their future. Muntik na akong mabulol dun sa future. Seryoso nga. Yun yung napansin ko sa asawa ko and sa mga biyanan ko. And I can say na mostly ng mga Koreans, ganun talaga. For example, kami ni Alex, may percentage ng income namin na napupunta sa health insurance. Iba-iba yon, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Tapos meron ding nakalaan para sa pension namin. Meron ding time deposit. Kasi ayaw naming umasa sa mga bata once na nag-retire na kaming mag-asawa. And ganun din ang sinasabi ng mga biyanan ko sa amin. So si Aboji and si Omoni, simula nung nag-start silang magkaroon ng income, meron na silang hinuhulugan every month. Hinuhulugan nila yon para sa kanila, para kay Alex, and para sa sister-in-law ko. Mostly ng mga parents dito sa South Korea, pinaghahandaan nila ang studies ng mga kids nila. So, bata pa lang, meron na silang hinuhulugan every month para sa education ng mga kids. And alam nyo ba, ang nakakatuwa kasi kapag may anak na lalaki, ang isang couple, pinaghahandaan din nila ang pagpapakasal ng anak nilang lalaki. So, usually, tumutulong talaga ang parents ng lalaki sa pagpapakasal ng anak nilang lalaki. And that's what my parents-in-law did when Alex and I got married. Pinaghandaan and pinag-ipunan ng mga biyanan ko yung kasal ni Alex sa akin. So, meron talagang naka-allot na budget para sa kasal namin that time. And meron ding naka-allot na budget para sa pagbili ng sarili naming bahay. Hindi ako sure kung ganun pa yung ginagawa ng mga Korean parents kasi medyo mahirap na din ang economy ng South Korea ngayon. Pero dun sa generation ni Aboji and Omoni, ganun talaga yung ginagawa ng mga Korean parents. So, sobrang pasasalamat ko talaga sa mga biyanan ko kasi very traditional sila and generous talaga sila sa amin. Ang mga Koreans, ayaw nilang maging burden sa pamilya nila. So, almost all Koreans ay merong health insurance, government and private naman. Kasi pag nagkasakit sila, ayaw nila yung mahihirapan yung loved ones nila na magbayad or mas stress pa sa pagpapagamot sa kanila. Share ko lang sa inyo, whenever we go to the farm, meron talaga kaming time sit down and magchikahan, alam niyo na, about life, family, and yung future. So, ang mga biyanan ko and si Alex, nagko-compute na sila kung magkano yung magiging expenses nila pagdating ng retirement age. Laging nagpaplano na, ganitong year, kailangan itaas na natin yung hinuhulugan natin sa pension kasi by the time na mag-retire tayo, sobrang taas na ng bilihin. Alam niyo mga ganun na kinukompute na nila. Si Alex nasa 40s, ako nasa 30s pa lang. Si Aboji and si Omoni, syempre nasa 70s na sila. So, na-compute na din nila yung monthly expenses nila pagdating ng panahon na hindi na sila makakapagtrabaho. Wala lang, nakakatawa lang. Kasi nga, alam niyo yun, yung iniisip nila, yung magiging life nila in the future. Paano nila may enjoy yung life nila nang maginhawa, na walang iniisip about money. So yun lang, na-share ko lang sa inyo. Second na ugali nila na talagang gustong-gusto ko din is yung hindi sila tumatanaw ng utang na loob. You might find this negative, no? Pero hindi. What they get is they also give. Alam niyo yun, yung give and take.
Kasi ganun ang mga Koreans. Ayaw nilang tumatanaw ng utang na loob. So kung ano yung binigay mo, yun din yung matatanggap mo from that person. Kung a-attend ka ng wedding dito sa South Korea, nakalagay yung pangalan and may mga naglilista sa side ng groom, sa side ng bride, sino yung umattend, magkano yung binigay. Meron ba kami nun? Yes, nakalista. So, kung magkano yung binigay nitong bisita na to, ibabalik ko yon kapag siya naman yung kinasal. Or, halimbawa, tapos na siyang ikasal, merong nag-birthday na anak niya. So, kung ano yung binigay niya, yun din yung ibabalik kong amount. But over the years, nagbabago yon. Siyempre, kung kinasal ako 10 years ago, tapos ngayon pa lang ikakasal yung kaibigan ko na yon, hindi pwedeng similar amount yung ibibigay ko kasi syempre tumataas na yung presyo ng mga bilihin. Tumataas na din ang presyo ng wedding hall, ng pagkain and all. Pero, ang mga Koreans, marunong magbalik kung anong tinanggap nila. Napansin ko din yung give and take nung nagkaroon ako ng mga Korean friends. Like when we go out, ang mga Korean friends ko mahilig mag-brunch. Tapos, after nyan, meron pang coffee. Kung ang Korean only nanlibre ng lunch, ang isang Korean only manlilibre ng coffee. Tapos ako naman, sa susunod ako ang manlilibre ng lunch. Alam niyo yung rotation? Kasi ayaw nila na may masasabi sa kanila na nilibre ko to tapos di man lang ako nilibre. Ayaw nila makakarinig ng mga ganon. So yun yung gusto ko kasi yung binibigay ko natutumbasan. Hindi ako naghihintay ng kapalit pero kusa nila yung binibigay kasi ayaw nila na tumatanggap lang sila ng tumatanggap. Yun. Naintindihan niyo ba yung explanation ko? Alam niyo kasi, ang dami ko sanang gustong i-share. Kaya lang, I have to be very careful kasi baka may matamaan. May mga tao kasi na take lang ng take. Alam niyo yun, masyadong ine-enjoy yung ganun. Hindi porket alam niyong mahal kayo, alam niyo na mapagbigay yung isang tao. Tanggap lang kayo ng tanggap and hindi niyo man lang naisip na suklian or tumbasan kung ano yung natatanggap niyo, di ba? May mga taong ganun. And personally, hindi ko maintindihan yung mga ugali ng mga taong ganun. Parang mahiya naman kayo, huwag kayong tanggap ng tanggap. Sorry. Naging personal yung atake. Char lang. Anyway, so, hindi lang sa mga Korean friends, ganun din sa Korean couples, sa mga magkakamag-anak. Like for example, kami ni Alex, whenever we go out, pag si Alex na nanlibre ng lunch, ako yung mandilibre sa coffee shop. Ganun kami mag-asawa. Tapos, sa mga relatives naman, sa mga hindi nakakaalam, si Abu G ang head of the family ng Shin. So, lahat ng occasions ng pamilya sa farm ginagawa. And ang naghahanda talaga is si Omoni and si Abu G. So, may gastos yon every occasion. Ang ginagawa ng mga kapatid ni Abu G, nagbibigay ng cash or bumibili ng mga prutas na pwede nilang i-share para hindi lang talaga si Omoni and Abu G ang gumagastos kasi family occasion yun. Ang mga Koreans, ugali nila na pagkatanggap, gumawo, ganyan, chasulke. Tapos pag uwi, magsisend pa yan ulit ng message, magpapasalamat. So, ugaliin nyo din na pag may natanggap kayo, magpasalamat kayo. Huwag nyong i-criticize yung natanggap nyo bago kayo magpasalamat. May mga tao kasing ganun, talaga. Ikaw na yung naisip na bigyan, meron ka pang masasabi. Diba? May hugot talaga ako. Yes, may hugot ako. Anyway, you're so mean. Bad yun. Pangit na ugali yun. Kaya, whenever you receive something small or big, try to appreciate that. Kasi, it's the thought that counts. Okay. Lastly, ito talaga yung ugali na nakatulong para maging developed and maunlad na bansa ang South Korea. Yung pagiging loyal nila, they love and patronize their own. Yun yung talagang wala akong masabi. Saludo talaga ako.
Kasi sinusupport nila yung sariling kanila. Meron din tayong kasabihan yan sa Pilipinas tangkilikin ang sariling ating. Ganon ang ginagawa ng mga Koreans. So mapapansin nyo, ang mga Koreans, popular sila sa mga brands nila like yung Samsung, LG, what else? Yung mga malalaking brands. And mostly ng mga Koreans, bumibili and sinusupport yung made in Korea. Even sa mga cars, ganun din. What else? Pagdating sa K-pop, mostly ng mga nagko-concerts dito sa South Korea, K-pop, sariling artist ng Korea. Bihira silang mag-invite ng mga ibang lahi. Kasi gusto nilang i-promote ang talent ng mga Koreans. What else? Sa K-dramas, K-movies, mostly yan na pinapalabas dito sa Korea ay mga original dramas talaga ng Korea. Tapos ang minamarket talaga nila, yung gawang Korea talaga. Tapos, napansin ko lang din in 15 years dito sa Korea, yung mga sinihan, alam nyo ba, maiksi lang yung binibigay nilang araw para sa mga foreign films. Pero mas mahaba yung binibigay nilang araw sa mga local films. Ganun sila ka-supportive. Ang mga Koreans, they patronize their own. Pagdating sa makeup, sa food, sa mga damit, sapatos, and all. Mostly na mga Koreans prefer na gamitin ang Made in Korea. Ito lang, medyo background lang bakit ganun ang mga Koreans ha. Sabi kasi ni Abu Z, ang tagal daw talaga silang sinakop ng Japan. Tapos, sobrang hirap nila. Sabi ni Abu Z, nag-start na mag-grow ang economy ng South Korea after ng Olympics. So, ang mga Koreans, they really tried their best na makaahon sa kahirapan. They built their own products na pwede nilang isell sa ibang bansa. So, bago nila isell yon, ang mga Koreans muna ang nag-patronize until mag-grow siya internationally and makilala ang mga products, mga brands from Korea. So, until now, na-establish yung mga yon and masasabi ko na maunlad pa rin ang bansang Korea kasi they have that loyalty. Yun. Tama ba? Oo, loyal sila sa bansa nila, loyal sila sa mga artist nila, loyal sila sa isa't isa. Loyal ba si Alex sa akin? I think so. Iba talaga kapag sinusupport mo yung bansa mo. Kaya naman, sana tayong mga Filipinos din, suportahan ang sariling atin. Alam nyo, nakaka-proud lang kasi meron na tayong P-pop groups na sikat, no? Yung SB19 and yung BINI. Alam nyo ba? Sobrang feeling proud ako kasi may mga talented groups tayo na nakikilala na din internationally. So, congratulations SB19 and BINI. Para na kayo talagang ka-level ng mga K-pop. Oh, diba? Congratulations! Hopefully, hindi lang sa music sumikat ang bansang Pilipinas, kundi sa mga products din natin na meron tayo. Alam niyo ba, pinag-uusapan namin ni Abazi yung Philippines. Sabi niya sa akin, alam mo ba, ang yaman-yaman ng Pilipinas dati. Tapos ang hirap-hirap ng Korea, pero nagkabaliktad na ngayon. Anong nangyari? Sabi niya. Siyempre, ako naman, I answered, it's because of... Huwag na nga natin pag-usapan ng politics. Okay, so I think, depende na rin kung sino talaga yung namumuno ng bansa, no? Yun. So, vote wisely to netizens. Malapit na ang election. Piliin nyo ang mamumuno sa bansang Pilipinas para makaraos na din kayo sa kahirapan. Siyempre, gusto kong makaraos ang Pilipinas kasi ang family ko ay nasa Philippines. Maging matalino sa pagboto. Huwag nyo nang itanong sa akin kung sino ang presidente ko. Kasi very sensitive yung topic na yan. And I respect yours, you respect mine. Ang importante is maging matalino tayo sa pagpili ng mamumuno sa bansang Pilipinas. Yun lang.
try nyo din, kung meron kayong partner na Korean, i-observe nyo din yung 3 ugali na sinabi ko. And, i-comment nyo kung agree kayo or hindi. May tanong ako. Ano yung 3 ugali ng mga Filipinos na gustong-gusto nyo to netizens? Ako kasi nasa Korea ako and ang pamilya ko ay Korean. So, yun yung shinare ko sa inyo to netizens. Kayo ba? Anyway, that's it. Thank you for watching to netizens. Sana nagkaroon kayo ng idea about Koreans. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Ang dami kong hugot, no? Sorry. Bye-bye.